Welcome to our YouTube channel, Research Ready by Doc Lynn. I'm Doc Lynn and I'm here to guide you on your research journey. Whether you're a student or an academician, para sa'yo ang channel na to. Our lesson video for today is the selection of your research approach. When we said research approach, commonly it has three types. Whether you're going to choose a quantitative, a qualitative, or a mixed methods approach. Discussing research approach is crucial because it provides the framework and directions of your study. It helps ensures that the methods that you have chosen are aligned with the research objectives and questions, ensuring the validity and reliability of your findings. By detailing your research approach, it displays the rigor of your study, the correct methodologies that you have used, and the transparency of the results. By explaining very well and justifying your research approach, it helps you or your readers know your methodological choices, as well as the readers also of your paper will know how you gather and analyze your data, which enables them to critically evaluate the findings and the implications. We will be discussing another topic, and it's all about research approach. The selection of an appropriate research approach involves aligning it with the research questions and considering its benefits and limitations. Always remember that each approach, whether you choose quanti, quali, or mixed methods, offers a unique strengths and weaknesses. And as a researcher, you have to be careful in weighing it so that your research endeavor will be successful. And join me as we explore the following topic. One is the definition of research approach. The second is the selection of a research approach. Third is justification of methodological choices. Fourth will be alignment with research questions. And fifth is benefits and limitations. Let us discuss the first, which is the definition of research approach. Research approach refers to the overall plan and strategy used to answer the research question of a study. So the key word in choosing your research approach is your research questions, or commonly known as statement of the problem. Kasama dito yung pagpili ninyo kung gagamit kayo ng qualitative, ng quantitative, or ng mixed methods. The research approach is chosen based on, first, the objectives of your study or your research questions. Second, the type of data needed. And third, how it will be collected and interpreted. Halimbawa, qualitative approach ang ginagamit kapag ang purpose mo ay maintindihan ng mga karanasan at opinyon ng mga tao. Samantalang, quantitative approach naman kapag gusto mong masukat o gusto mong i-compare ang mga variables. At mixed methods naman ang pinipili kapag kinakailangan ng combination ng dalawa upang mas malalim ang pagsagot sa mga research questions. Pero ang malaking tanong, paano ba kami mamimili ng research approach? Ang una, kailangan alamin ninyo yung type ng data na kailangan ng inyong study. Discuss the kind of data required for your research and how it aligns with the chosen approach. I'll give you example. Quantitative data. Yung quantitative data ay kinabibilangan ng mga numerical data na maaaring sukatin at i-compare or ihambing. Halimbawa nito ay survey data. Ang survey data ay ang mga sagot mula sa questionnaires na may mga scales. Common, kunyari gumagamit kayo ng kay Likert na 1 to 5 rating scales. Ang experimental data naman ay mga resulta mula sa mga controlled experiments. Example, kung ano yung blood pressure before at after ng isang treatment. Ang pangatlo ay statistical records. Pwede kayong gumamit ng type ng data na ito
kung kukuhanin nyo yung mga official na records at reports, halimbawa, yung census data or economic indicators. Ang pangalawa naman ay qualitative data. Ang qualitative data are composed of descriptive data na nag-explain saan? Sa mga karanasan, opinyon, at pananaw ng mga tao. Ang mga halimbawa nito ay 1. Interviews. Yung mga transcript mula sa mga in-depth interviews na nagpapakita o naglalarawan ng mga karanasan at opinyon ng mga participants. Pangalawa, focus groups. Makakakuha ka ng data sa talakayan ng mga grupo dahil nagbibigay sila ng insights sa kanilang opinyon at pananaw ukol sa isang paksa. Pangatlo, pwede ka rin gumamit ng observational data. Ito yung mga notes mula sa direct observation ng mga behavior at interaction sa isang particular na setting. Ang pangatlo naman ay mixed methods data. Ang mixed methods research ay gumagamit ng combination ng quanti at qualitative data upang magkaroon ka ng mas malalim na pangunawa sa isang particular na issue. Halimbawa, gumamit ka ng sequential explanatory design. Magko-collect ka muna ng quantitative data mula sa survey at susundan mo ito ng qualitative data sa paggamit ng interview na ipapaliwanag ng qualitative data ang quantitative data na nakuha mo. Pwede ka rin gumamit ng concurrent triangulation design. Minsan tinatawag din itong convergent. Okay? Ito yung sabay na koleksyon ng data ng quanti at quali upang mas maging strong yung validity ng findings mo. Ang pang-apat ay yung tinatawag nating secondary data. Ang secondary data ay mga datos na nakukuha mula sa mga existing sources. Yung mga diniscuss ko kanina, lahat yon ay may consider as primary data. Ano ba ang halimbawa ng mga secondary data, ma'am? One is literature review. Yung mga data na mula sa mga published research studies, articles at libro. Pwede rin namang galing ito sa mga databases. Ito yung mga data mula sa mga statistical databases tulad ng World Bank, ng UN, at iba pang research institutions. Magbibigay ako ng mga halimbawa kung paano kayo pipili ng research approach base sa type ng data na kailangan nyong makuha. Ang una ay ang pag-aaral kunyari sa pagsusuri ng epekto ng isang bagong gamot. Yung type ng data na kailangan mo, quantitative data, kasi ang kailangan mo dito yung mga clinical trial results or patient health matrix. Hindi ito makukuha sa pamamagitan ng pag-interview or ng focus group discussion. So basically, alam nyo na kung anong sagot, kung anong research approach ang gagamitin nyo. Siyempre, quantitative. At ang design na pwede nyong gamitin ay experimental dahil kailangan ng controlled environment upang masukat nyo yung epekto ng gamot. Pangalawang pag-aaral na halimbawa, gusto nyo namang maunawaan ang karanasan ng mga guro sa pagtuturo ng online classes. Ang kailangan mong data ay qualitative at pwede mo siyang makuha by means of interview or focus group discussions. So alam nyo na rin kung ano ang pipiliin yung research approach. Siyempre, qualitative. At pwede kayong gumamit ng design na tinatawag nating phenomenological research. Ito yung tinatawag nating lived experiences ng mga participants. Magkakaroon ka ng malalim na pangunawa sa kanilang mga personal na experiences bilang mga guro. Ang pangatlong pwede nating ibigay na example is yung pag-analyze ng connection ng socio-economic status at academic performance ng mga estudyante. Pwede kang gumamit ng mixed methods kasi kailangan mo ng data at pwede kang gumamit ng survey at pwede ka rin gumamit ng data base sa iyong interview. So, ang approach na gagamitin mo dito ay mixed methods upang
makakuha ka ng parehong statistical correlation at personal insights. Yung pagpili mo ng tamang research approach, mahalaga na alam mo kung ano yung purpose ng study mo. Ano yung mga questions na gusto mong sagutin, at kung ano yung mag-fit sa type ng data para mabigyang linaw at ng komprehensibong sagot ang mga tanong mo sa iyong research questions. Data collection methods. It describes the methods used to collect data. Example given are surveys, interviews, or experiments. You have to explain why they are appropriate for your study. Example, you wanted to conduct a study on the effects of social media on the mental health of students. You can use different ways in doing this in order to obtain enough data. At the end, you can have a comprehensive result. Firstly, pwede kang magsagawa ng survey gamit ang isang standardized questionnaire so that you can get quantitative data about the frequency and duration on the usage of social media. You can also use self-reported measures and mental health tulad ng stress at anxiety levels. Second, pwede ka ring magsagawa ng in-depth interviews sa mga piling mag-aaral upang makakuha ka ng qualitative data na pwedeng magbigay sa iyo ng mas malalim na understanding sa kanilang mga personal experiences at kung ano yung opinion nila sa paggamit ng social media. Ikatlo, pwede ka rin gumamit ng observational methods sa pamamagitan ng pagmamonitor ng online behavior ng mga batang ito sa loob ng isang tiyak na panahon upang makakuha ka ng real-time data, yung interaction nila, yung engagement nila sa iba't ibang social media platforms. In this way, you can get a combination of methodologies. Masisiguro mo na meron kang enough evidence at insights na makakapagbigay sa iyo ng strong conclusion kung ano yung epekto ng social media sa mental health ng mga kabataan. Ang pangatlo ay yung tinatawag nating analytical techniques. It outlines the techniques used to analyze the data and how they support your research objectives. Kunyari gusto mong magkaroon ng pag-aaral at gusto mong malaman yung relasyon ng health dun sa lifestyle ng mga senior citizen sa isang community. Pwede kang gumamit ng technique, kunyari gagamit ka ng statistical analysis para particularly regression para masuri mo kung paano nakakaapekto yung iba't ibang aspeto ng lifestyle nila tulad ng diet, exercises, pati yung health status nila. Pangalawa, pwede ka din gumamit ng thematic analysis. Kung nagkanda ka ng interview, maaari mo itong gamitin para mapag-aralan mo yung tinatawag nating qualitative data mula sa in-depth interview mo. Kung saan karaniwan ang kinukuha mo ay themes or yung mga paksa. Yung sinusuri mo or inuunawa mo yung karanasan at yung kanilang mga pananaw tungkol sa kanilang kalusugan. Pangatlo, pwede ka rin namang gumamit ng content analysis. You want to analyze the document based from their health records at community reports. At dyan natatapos ang part 1 ng ating learning videos about research approach. Pero bago natin i-end ang ating video, sagutan muna natin ang learning assessment. Ang video na ito, please like, share, and subscribe para updated ka sa mga latest lesson videos. Always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching!